Napatawag po kami, Professor, kasi nung linggo, namataan nga na naman po itong mga sasakyang pandagat po ng China within the Philippines' exclusive economic zone, no? Na ito nga, nabanggit na natin to before, na itong pervasive presence po nila and intensified presence nila within our waters. Parang ang ginagawa nila, parang gradually, parang they're normalizing na maging, we get accustomed to it, masanay tayo with their presence, natanggapin na lang natin that it's regular and it's normal, but hindi dapat, hindi dapat, lalong-lalo na dito nga sa aming research, supposed to be mga white vessels ito, pero equipped with military-grade assets, no, na dual use yung role po nitong mga sasakyang pandagat na to. So, Professor, hindi natin dapat tanggapin na maging normal lang yung presensya nila within our EEZ. Kung kunwari nakikita natin, patrolya lang naman. Wala naman siyang ginagawang mga agresibong mga aksyon laban sa atin. Professor? Well, dapat natin unawain na yung ginawa ng ating Coast Guard na itaboy sila, yung tinatawag na hot pursuit operation ay naaayon po sa international law dahil apparently ang ginagawa po ng Chinese vessels sa ating exclusive economic zone ay wala pong consent. Kasi kung may consent yan, ay hindi magsasagawa ng hot pursuit operation ang ating Coast Guard diyan sa ating exclusive economic zone. Pero dapat din po nating matandaan, Ma'am Pat, na ang mga foreign vessels ay meron din naman silang rights na maglayag sa ating exclusive economic zone kung lawful po ang mga to. Ano po yung mga lawful activities sa exclusive economic zone ng mga coastal states? Yung mga marine research activities, mga safe innocent passage, yan po ay inaalaw. Pero meron din po silang obligation para i-allow yung ganyang mga klaseng activities sa ating exclusive economic zone. Kinakailangan po yan ng prior consent ng state at yan po ay ang Pilipinas. At apparently, sa sitwasyon na kinakaharap po natin ngayon, ay walang prior consent kasi otherwise, hindi magsasagawa ng hot pursuit operation ang ating law enforcement authorities. Oo. Pero Professor, yun nga mas nakakabahala no? Kasi yung mga Coast Guard, yung mga Chinese Coast Guard ships na yan na linagyan nga ng armas, yun ang talagang binabantayan natin. Pero mas nakaka-alarma dito, base dito po sa binasa ko, yung mga research vessels, no? Na tumutugon naman sila, pag pinapaalis sila, umaalis sila. Pero equip rin po sila ng mga underwater drones na hindi natin rin alam kung anong mga ginagawa nila. Tapos, hindi rin sila nagpapaalam, no? Pero yun na nga, pag pinataboy natin, papayagan. Hindi rin ba ito mas nakakabahala kasi gumagawa sila ng research na hindi natin alam, they have the capability to do underwater research without our knowledge? Kung unilateral po yung kanilang actions without the consent of a coastal state like the Philippines, nakakabahala po yan dahil hindi po yan pinapayagan ng international law. Kumbaga, papayagan naman natin sila kung meron silang prior consent sa atin. Kaya napakahalaga po sa akin na maibalik po yung pag-uusap sa larangan na yan para hindi po nagkakaroon ng mga hot pursuit operation. Dahil kung nakita naman natin na lawful, mutually beneficial, at very relevant naman po ang ginagawa ng Chinese vessels sa kanilang mga research activities, wala namang rason kung bakit hindi po natin sila papayagan sa ating exclusive economic zone. Kaya napakahalaga po talaga na maibalik yung pag-uusap ng dalawang bansa para hindi magkaroon ng suspicion sa mga activities ng China sa ating exclusive economic zone. Ngayon ang problema po ngayon kasi very excessive yung claim ng China sa South China Sea at kino-cover niya halos sa 80% ng waters ng West Philippine Sea. Kaya sa tingin ng China, yung ginagawa nila ay naaayon sa kanilang batas. Pero dahil nga contested po yung waters na yan, ay dapat mag-iingat po tayo dahil nire-require din naman yung United Nations Convention of the Law of the Sea that when it comes to disputed waters, kung merong nag-aangkinan ng kung sino ang may karapatan dyan sa mga dagat na yan, sinasabi na mag-exercise ng self-restraint sa pagsasagawa ng mga unilateral activities. Kaya mahalaga na maibalik yung pag-uusap. Noong 2019 po, meron na tayong pag-uusap po tungkol sa bagay na yan. Meron na tayong working group on marine environmental research. Pero kung magsasagawa po ng mga unilateral activities na ganyan, yan po ay napakadelikado dahil nagkikreate po yan ng suspicion
at nagka-create din po yan ng reaction sa coastal state na maaring mag-trigger ng violent activities. Kaya ibalik po natin yung diplomasya, ibalik po natin yung pag-uusap para hindi po masuspetsyahan yung mga Chinese sa mga ginagawa nila sa ating exclusive economic zone. At apparently, sa sitwasyon po na kinakaharap natin ngayon, ay hindi nabigyan ng prior consent ang Pilipinas. At kung may prior consent yan, ay papayagan naman sila na magsagawa niyan dahil allowable naman yan under international law as long as lawful yung kanilang mga navigational activities. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.